Yun. Slidings. Call ko si Joel. Gumaganda talaga si Sister Alicia, oh. Ano kaya sekreto ni Oo. Sister Alicia? Suportado niya si Bro Edgar. Magka-chatmate yan sila eh. Ayan. Mayroon ka pala, ano? May tagahanga ka pala, Bro Edgar. Oo. Argain. Ayan. Kaibigan kami yan sa amin ng mga pananaw. Wala. Kakaiba. Ayan. Bro Panalo ka Joel. na, Bro Edgar. May supporter ka na ano. Taga-cheer yan, taga-cheer. Okay na. Okay. Okay na ba? Bro Joel, pakisigurado ng signal bro para hindi ka nawawala. Tapos, I suggest, I Mag-mute suggest na po tayo. Bro Joel. Nagchachape ka, Bro Joey. Hello. Okay na? Hello. Okay. Naka-live na po ba ito? Naka-live na to bro, Live na tayo, live na. Live na. Magandang gabi. Just ko lang. Yung hindi mga kasali, mag-off muna tayo, mag-off mic muna tayo, sabay-sabay po, ano? Sige po. Oo. Bro Joel, kapag kumahina-hina yung signal mo bro, total nakita ka naman na ni Bro Edgar, kahit mag-off cam ka na lang para maayos lang yung magiging signal. Ayan. So, teka lang i-ano ko lang yung natin, rules and regulation. Ihahanap ko lang. Okay. Ayan. So, in 3, 2, 1. Ayan. Magandang gabi po sa lahat, mga kaibigan, mga kapatid na nanonood at nakaantabay, patuloy na sumusuporta sa Armageddon, The Battle of Faith. Meron na naman po tayo magaganap na live debate sa pagitan po ng affirmative and negative. Actually, first speaker and second speaker po. At ang kanilang topic po ay patungkol po sa water baptism in Mateo chapter 28 verse 19 and Acts chapter 2 verse 38. At ayun po ang kanilang napagkasunduan at ang kanilang oras po ay 10:07:05. Paki-confirm ako mga bro kung okay ba sa inyo o 15:07:05. Okay ba sa inyo 'yon? Okay. Kung ano ang gusto ni bro, John Paul. Okay, ganito no. 15 minutes presentation, tapos ang cross-examination natin is 7 minutes, rebuttal 7 minutes, then yung yung pagsagot sa tanong, meron tayong bigyan natin ng 20 seconds lang, no? Then, mayroon tayong 1 minutong pasasalamat. Ayan. So, dako tayo sa rules and regulation ng Armageddon, The Battle of Faith. Unang-una, question and answer must be inside the topic. Dapat yung itatanong at isasagot ay nakapaloob lamang sa topic. Then, no argument or ad hominem. Alam naman na natin yan. Professional naman tayo, no? Then need magpasakop sa moderator ang magkabilang panig. Ayan, so kabilang yan dun sa no argument ad hominem na kailangan magpasakop din tayo sa moderator. No side comment or interrupt. Dapat hintayin muna natin na matapos yung magtatanong. At ganun Excuse me muna, Bro Joel. Bro Joey. Excuse me muna, Bro Yes, Joey. Yes, Wala. Oo, nalaglag si Bro Joel. Hindi niya maririnig yung rules and regulation natin. Okay, oo. Ito. Ayan.
So, bro, bro Joel, ano lang natin, pakisigurado ng ating, ng ating signal, bro. Then, sige tayo, Pasensya na mga brad, iwan ko dito sa CP ko. Masyado na kasing maraming GC. Kaya siguro naglalag. Oo. Pero ito, okay na siguro Habang to nag-ano na ako, bro, kapatid. pwede ka mag-delete ng GC, bro. Pwede ka mag-delete sa GC habang nag-ano ako. Okay. So, yun ang rules and regulation sige. natin. Okay, need magpasakop sa moderator ang magkabilang panig. No side comment or interrupt. Ayan, hintayin muna matapos ang magtatanong at gayon din ang sumasagot bago tayo mag-next question. Objection first, sa cross-examine yan, no, kailangan mag-object muna sa moderator para maging maayos po tayo. At no unprofessional attitude. Ayan, alam na natin yan, no, yung mga karakas yan na hindi maganda. No unprofessional attitude yun. So, 3 warning, bawas ng 1 minuto sa next presentation natin, ipapasok yun yung pagkabawas ng 1 minuto. Okay? So, no personal attack or below the belt. Ayan, yung mga bagay na labas na sa topic, no, hindi na dapat natin yun isasama katulad ng mga pastor, pare, or what, no, na hindi naman belong sa mapag-uusapan. Okay? Then, 3 seconds, dapat masagot agad ang tanong. Kung hindi, next question agad. Then the last, follow the rules and respect everyone or each other. Ayan. So, ito po ba ay tinatanggap po ba na magkabilang panig itong rules and regulation ng Armageddon? Amen. Okay. Opo. Okay, ayan. So, ulitin ko sa mga live viewers po, ang ating pong paksa na napagkasunduan ng dalawang debaters natin ngayon ay about po sa water baptism and Acts chapter 2 verse 38 at Mateo chapter 28 verse 19. First speaker ang si Brother Joel Magno ng UPC Oneness. At second speaker ay si Brad Edgar Albutra ng Born Again. Meron po kayong tag-1 minuto para ipakilala nyo ang inyong sarili. Bro, Joel Magno, go ahead bro. 1 minutong pagpapakilala. Go ahead bro, Joel. Pakilala, 1 minuto bro. Ayun, nahulog. So, bro, Edgar, siguro pangunahan mo muna bro, 1 minutong pagpapakilala pa lang naman. Sige, isang magandang gabi sa lahat, sa mga nanonood, nakikinig. Ako po ay si Edgar Albutra, tubong sana. Sana, 4 years old. Ako ngayon ay born again po. So, may kami kasalukuyan ay narito kami sa Okay. So, ibigay naman natin ng pagkakataong pagpapakilala, bro. Bro, siguro yung mga hindi kasama sa debate, paki-off lang po tayo, paki-off cam. Paki-off lang po. Bro Joel Magno, sige bro, 1 minutong pagpapakilala, bro. Hello po, magandang lahat sa lahat ng mga napakinig. Bye-bye sa lahat ng membro ng Armageddon, The Band of It, at sa lahat ng aking mga kapatirang UPC Oneness. Ako nga po pala si Joel Jan ay isang Oneness Pentecostal. Ayun po, Brother Joey. Okay, bro. Medyo choppy-choppy ka, bro, no? Lang bro, paki-klaro lang ng signal mo, bro. Okay. So sa hindi pagtatagal sa ating mga live viewers at sa nandito sa ating platform, pangungunahan po ito ng ating first speaker, si Bro Joel Magno. Bro Joel Magno, 15 minutes presentation. Are you ready, bro? Ready na po ako, Brother Joey, kung hindi lang si Happy. Naririnig niyo na po ba? Okay, bro. Siguro mag-off cam ka na lang, bro. Joel, mag-off cam ka na lang. para malinaw yung boses mo. Off cam ka na lang, bro, Joel. Hello. Hello.
Bro Epa, bro Epa. Bro Epa. Bro Epa. Oh, Epa. bro. Oh, bro. Oh, Mag-timer ka, bro. Mag-timer ka, bro. Mag-timer. oh, sige bro. Katilan bro. 15 minutes. Okay. Okay. Instruction. Ganun pa rin ba yung time bro? Yung kanyang umaga? 15 minutes, 15 minutes bro Ipa. Hit muna Same. kita bro Ipa, nakatuto ka yata sa Same lang electric kami man. na. Hindi. 15 minutes bro, i-guide na lang kita, magchat-chat ako sa'yo bro. Oh, sige. Chat mo. Okay bro, start ka na bro. Hello po. Magandang gabi sa lahat ulit. Naririnig niyo na ba ako mga kapatid? Okay, Clar. Klaro, ayun. Una po sa lahat po mga kapatid, ginabati ko po na magandang gabi ang ating katunggali, Brother Edgar, at sa ating butihing moderator, Brother Joey, at sa lahat ng mga kapatiran dito. Praise the Lord, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ang topic po namin ni Brother Edgar ay patutunayan namin sa bawat isa. Ako po ay bilang Juanes, patutunayan ko na tama yung baptism na ipinangaral ng UPC Juanes ayon sa Biblia, at patutunayan ni Brother Edgar na tama yung doktrina na ipinangaral ng born again ayon sa Biblia. Ayun po mga kapatid. Bago ko po umpisahan ang talakayang ito, dumako tayo sa Matthew 28:19. Kasi dito po ay madalas, at ito po ay madalas pinanghahawakan ng mga kapatid nating Trinitarian. Praise God. Ayon dito sa Matthew 28:19, inutos ito ng ating Panginoong Jesucristo at tawag itong Great Commission. Ayon dito mga kapatid, sa Matthew 28:19, inutos at gawin agad ang buong sanlibutan at sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayun po mga kapatid, napakalinaw ng talata kung ating babaybayin. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang sugo, ibautismo daw ang pangalan. Ngayon, proceed tayo sa next level. Ano yung sinabi doon? Pangalan. Kaninong pangalan? Ating tutukuyin. Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon po, ano po ba ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sino ang inutusan? Praise God. Ang inutusan po sa panahong iyon ay ang mga apostoles. At ang mga apostoles, bago sila nangaral, ay muna sila ng banal na Espiritu sa Acts chapter 1. Bago sila nangaral, ibig sabihin, guided sila sa banal na Espiritu nung nangaral sila sa Acts 2:38 mga kapatid. Kaya po doon sa Acts 2:38, napakalinaw na sinabi ni Apostol Pedro na managsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang sa ipatawad ng inyong mga kasalanan at matanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo. Praise God. Ayun po, napakalinaw ng talata na inutos ng Panginoong Jesucristo na ibautismo ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At dahil guided ang mga apostoles sa banal na Espiritu at kanilang naintindihan ang utos ng Diyos na ibautismo ang pangalan ng Ama, kaya po ang binautismo nila ay pangalan ni Jesucristo sapagkat ito ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dumako po tayo sa Ephesians Acts 4:12. Doon, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong sala ang tayo ay maligtas. Ngayon po mga kapatid, tukuyin natin kung ano ang pangalang ito. Ayon dito sa Luke 24:47. Bisaya po ito mga kapatid, kung naintindihan nyo, ang sabi dito, ug nga sa iyang ngalan ang pagahinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala. Praise God. Ug ito po mga kapatid, ang siyang ipinangaral ni Apostol Pedro sa Acts 2:38 at maraming tao ang nakatanggap sa Acts chapter 8:12 at Acts chapter 19:5. Praise God. Kung babasahin niyo po dyan sa inyong mga Biblia, ito po ay napakalinaw. Ang inutos ng Panginoong Jesucristo ay ibautismo ang pangalan. Praise God. At sapagkat walang ibang pangalan, yan yung sinabi sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na siyang makapagliligtas sa atin. Ayan yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero tukuyin natin, sino ba ang pangalan? Ano ba ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo?
Ayon dito sa Isaiah 9:6, Jesus is the everlasting Father. At sinabi din ng Panginoong Hesukristo sa John 5:43 na ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama. Praise God. Siya daw ay naparito sa pangalan ng kanyang Ama. So ibig sabihin, pangalan ng kanya ang kanyang dinadala. At sabi niya, mga kapatid, may pumaparito na magdala na iba sa may ibang pangalan, sila inyong tatanggapin sapagkat ako'y inyong tinatakwil. Praise God. Ayun po mga kapatid, napakalinaw ng talata na ang utos talaga ay pangalan talaga. Ano yung pangalan na yun? Na kayang patawarin ng ating mga kasalanan, na yun yung pinangaral ni Apostol Pedro. Ayun po, napakalinaw. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Managsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at matanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo. Praise God. Wala pa po bang time, mga kapatid? Sige, tuloy mo lang bro. Mayroon ka pang time. Tuloy-tuloy. Okay. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Nais ko lang pong idagdag, mga kapatid, sapagkat dito ang pangalan ng inyong inutusan. Sino ba yung inutusan? Alam na ang saan ba katuparan ng iyong saan ba ang fulfillment? Doon po sa sa Acts chapter 2 verse 38, mga kapatid, pabalik po ang talatang ito sa nais ko lang ipapatid sa inyo na Matthew 18 at po yan dapat nating ipagsabong, mga kapatid, sapagkat tayo palataya at tayo hindi mga sabong. Ang Matthew 20:19 at Acts 2:38 ay ang kadugtungan ang Matthew 28 at Moderator's time. Time muna. Bro Joel. Hello. Bro Joel, nagchat-chat ka bro kasi after mo mag-present, magtatanong si Bro Edgar. Baka hindi niya naintindihan medyo nagchat-chat ka bro. Okay. Naintindihan niyo ba yung Okay, sinabi sige, ko, bro. Brother Joey, mga kapatid? Tapos na ba o may oras pa? Bro, may mga naintindihan naman. Hindi, may oras pa. Meron ka pang ilang minuto bro. May ano ka pa, 8 minutes. Pwede naman i-wait. Idagdag. Pero ayusin mo na bro, yung signal. Sige bro. Sige. At idagdag ko po, mga hello po, naririnig niyo na ba ako, mga kapatid? Praise the Lord. Yan. Okay yan. Okay yan. Ayun, maraming salamat. Kasi naka-Bluetooth ako kanina. So mga kapatid, magpatuloy tayo at ayon po dito sa pwede ko bang gamitin ang referensya, Brother Joey? Pwede. Presentation mo yan bro. Pwede. Okay. Ayon dito sa The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 263, pwede niyo po yung basahin, mga kapatid, kung may encyclopedia kayo. Ito po ang sabi: the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. So ayun po, napakalinaw ng sinabi sa encyclopedia, mga kapatid, na dati daw ang bautismo ay pangalan ng Panginoong Hesukristo at pinalitan ng word na Father, Son, and Holy Spirit. Ang inutos po ng Panginoong Hesukristo ay hindi naman po ibautismo ang word na Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat napakalinaw po, mga kapatid, na ang utos ay ibautismo ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Praise God, sapagkat ginagamit din ng ating kapatid na mga Trinitarian ang
1 John 5:7. Ayon sa 1 John 5:7, the Father, Son, and Holy Spirit are one. Praise God. Ayun po, napakalinaw mga kapatid. Same dito sa Matthew 28:19. Sapagkat nalilinawan ang mga apostoles simula nang napuspos sila sa banal na espiritu na kanilang sinimulang ipangaral sa mga Hintil at sa mga Hudyo sa Acts 2:38. At kung may katanungan kayo, kung mayroon bang nakatanggap sa sinasabi mong bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Meron, sapagkat ang pangalan na ito ang siyang makapagliligtas, sapagkat sinabi nga ng Biblia, walang ibang pangalan na siyang makapagliligtas sa tao. Basahin niyo po ang Acts chapter 19:5 at Acts 8:12 hanggang 16 po mga kapatid. Marami pong mga tao ang nabautismuhan at nakatanggap ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. To obey Matthew 28:19 is to get baptized according to Acts 2:38. Praise the Lord. Hindi po natin, ulitin ko lang, hindi po natin pwedeng isabong ang Matthew 28:19 at Acts 2:38 sapagkat ang Matthew 28:19 ay commandments at ang Acts 2:38 ay fulfillment. Masasabi natin yung fulfillment sapagkat kung ituloy natin yan sa pagbabasa, dahil sa Acts 2:38 po mga kapatid, sinimulan pa lang po ni Pedro na mangaral. Sapagkat may katuparan po iyan, sapagkat yun sa kanyang pinapangaralan, marami ang nakatanggap. Basahin nyo ang Acts 8:12 at Acts 19:5. Praise God. Mahaba pa po ang aking oras mga kapatid, sapagkat wala na akong masasabi. Praise the Lord. Dadagdagan ko na lang po mga kapatid, sabi dito sa aming superintendent, if you do not know the name referred to in Matthew 28:19, read Acts 2:38. The name is Jesus. Praise the Lord. Napakalinaw po mga kapatid na ang tinutukoy na siyang makapagliligtas at walang bisa sa ating kasalanan ay pangalan. Yan yung inutos. Yan yung mababasa natin sa Biblia. Pangalan po. Tukuyin natin kaninong pangalan yon. Hindi po pangalan ang Ama at lalong hindi pangalan ang Anak at lalong hindi pangalan ang Holy Spirit at yan po ay mga titulo lamang. Sapagkat kung ganito po mga kapatid bilang example, ang aking ama ay si Joel Magno at ako ay nag-aaral sa isang paaralan. Inutusan ako ng teacher ko, Mr. Joel John Magno, isulat sa iyong papel ang pangalan ng iyong ama. Ano ba yung isusulat ko doon mga kapatid? Yun bang salitang ama o yun bang salitang Joel Magno? O ayun po, yun po yung punto mga kapatid sa utos ng Panginoong Hesukristo na ibautismo ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi sinabi sa talata sa Matthew 28:19 na ibautismo ang pangalan, ang word na Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat may nakasabi po at nakalagay doon na ibautismo ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. O ayun po mga kapatid, mababa pa po ang aking oras. Praise the Lord. Ulit na lang po ako. May 2 minutes pa. Okay. Hindi ko po ito pwedeng dalhin sa gadget sapagkat baptism ang topic. Praise God. Idagdag ko na lang po para sa mga taong nakikinig dito na sa kahalagahan ng bautismo sapagkat marami pong mga kapatiran dito na hindi essential sa kanila yung kahalagahan ng bautismo. Praise God. Mga kapatid, mahalaga po talaga ang bautismo. Ayon sa Mark 16:16 at ito po ay sinabi ng Panginoong Diyos nung hindi pa siya ipako sa cross sa Juan 3:4-5 na walang makapunta sa kaharian ng Diyos kung siya hindi ipanganak muli sa tubig at Espiritu Santo. Praise God. Kaya ko po nasasabing essential ito sapagkat sinabi din ito sa 1 Peter 3:20-21 mga kapatid na ang tubig ay hindi lamang sa paglinis ng dumi sa ating katawan at ito rin ay nagliligtas sa atin mga kapatid. Praise God. So ayun, may time, mahaba pa talaga ang time ko mga kapatid. Ang bilis ko kasing nagsasalita kanina. Praise God. I hope you understand what I mean mga kapatid. Praise the Lord. Yun na po yung presentation ko mga kapatid. Siguro pwede na cut off siguro yung time kasi wala na akong idagdag. Ayun. Okay. Moderator's time. Wini-wave mo na ba, Bro Joel Magno, ang iyong natitirang
dalawang minuto, bro? Ano bro? Wini-wave mo na ba ang iyong natitirang 2 minuto? Pwede po ba? Oo. Bro, nagchachapi ka, bro. Joel, nagchachapi. Hello, Brother Joey. Oh, yes. Pwede po ba kung may oras, pwedeng hindi na lang yan i-delete kung ano mamaya kung may oras ako na ano yan? Hindi, moderator's time. Okay, bro, kung i-wave mo na itong natitira mong 2 minuto, hindi to pwede idagdag dun sa next presentation mo, bro. Kung i-wave mo na to, okay lang. Okay. Tuloy mo na lang, tapusin mo yung 2 minuto mo para sa lahat makarinig kung may dadagdag ka pa. Okay. Kung may maidadagdag ka pa, bro, sa 2 minuto mo, okay lang din. Mas maganda. Oo, tama yun. Wala pa akong may dagdag, Brother Joey, that's it. Na sabi ko na yung gusto kong sabihin. Sana 1 minute na lang, bro. ng kabilang pad. Okay, Pwede na okay, silang okay, sige. magtanong. Okay, sige. Okay. So, dito na po nagtatapos ang unang presentation ng ating first speaker na si Bro Joel Magno ng United Pentecostal Oneness. At dadako naman po tayo sa ating cross-examination ng 7 minutes kay Brother Edgar. Bro Edgar, number again, are you ready, bro? Amen bro, amen. Ready bro. Okay, your time start now. 7 minutes, bro. So, maganda sa'yo bro, John. Okay naman para sa akin. At mayroon na ba? Nobody, inshallah, God's will. Mayroon Kung may sasakyan kayo, sundin niyo ako sa QC, sa may Mother Ignacia. Okay, bro. Tuloy. mayroon lang akong mga bagay na lilinawin doon sa mayroon kang mga nabanggit na at ng Espiritu Santo ay ito ay nasasabi ang titulo lamang. So, ang aking tanong, ang ano ba na salita ay nakakasigurado ka na ito ay titulo? Pwede, categorical question, pwede mo paliwanag bro. Okay, bro Joel Magno. Ano yung tanong niya, Brother Joey? Sige bro, ulitin ko na lang para isahan na lang ang sagot mo at paliwanag mo. Okay. Ito sinasabi mo kanina na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito po ba ay nakakasigurado ka na ito'y mga titulo? I-categorical ko muna, pwede mo ipaliwanag pagkatapos yung categorical. Okay po. Ang sagot ko po dyan, kapatid, ito po ay mga titulo. Explanation po ba? May explanation, Brother Joey? 20 seconds. Ito po ay mga titulo sapagkat kapag sinabi mong ama kapatid, maraming ama. Kapag sinabi mong anak, maraming anak. Ito po ay katawagan. Katawagan lamang. Ibig sabihin, ito ay isang titulo. Sapagkat mayroon pong original name ang ama at mayroon pong original name ang anak. Yun po ang sagot ko, Brother Joey. Maraming salamat. Next question. Pangalawang tanong, itong Matthew chapter 8, chapter 28 verse 19, sa iyong pagkaunawa ayon sa tindig mo, ito ba ay banal? Ito ba ay isa sa mga pinakamahalaga na dapat gawin, dapat sundin ng mga Kristiyano? Oo o hindi, pwede ka magpaliwanag. Oo, ito po ay isang mahalaga, kapatid, sapagkat utos ito ng Diyos, kaya nga tinupad ito ng mga apostoles sa Acts 2:38. Okay po, maraming salamat. Next question. Tatlong tanong lang ako, Brad. Ito naman na sinasabi mo dito sa mga gawa, na sinasabi mo dito sa 1 hanggang
Di ko kasi naging malinaw yung nagchat-choppy ka kanina, kaya medyo na ano ako doon, naalangan. So, yung sinasabi doon sa gawa, 1:38 ba yun? Dali lang ha. Meron kang sinasabi dito na sa yung pagkaunawa ba yung sinabi ni Pedro na at sinasabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang tanong ko dito, ito bang talatang ito bang binanggit ni Pedro ay tumataliwas ba siya sa sinasabi doon sa Mateo 28:19? Para sa akin po, sa akin po kapatid at sa lahat ng tagapakinig, hindi po tumataliwas si Apostol Pedro sapagkat kung tumataliwas siya ay siguradong mahaba pang panahon upang turuan siya ng Diyos. 'Di ba? Guided siya ng banal na espiritu at hindi po taliwas 'yan kapatid sapagkat utos ng Diyos na ibautismo ang pangalan tapos naintindihan ng mga apostoles kasi guided sila ng banal na Next espiritu. question. Next Okay, question. Okay. Sabi mo na maraming nangaligtas sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay doon, wala akong tutol doon. So mayroon mga bagay dito sa sinasabi ni Apostol Pedro na para sa lahat sa ikalilinaw. Ito ba ay aprobado? Ito ba ay masasabi mo na ito ang dapat maging batayan ng Kristiyano sa ng mga otorisado na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Hindi nagbabatay doon sa ayon sa sinasabi sa Mateo 28:19. Pwede po bang pakiulit, Brother Edgar, kasi masyadong mahina yung boses? Pwede po ba? Hindi, ulitin ko. Ito bang authority nila Apostol Pedro na sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Ito ba ay sumasang-ayon doon sa sinasabi doon sa Mateo 28:19? Ayun, napakalinaw na. Ang sagot ko po dyan, kapatid, ito po ay sumasang-ayon sapagkat, paulit-ulit po yung sagot ko sapagkat ang mga apostolis nga ay inutusan sapagkat sabi ko na kanina sa presentation ko, ang Matthew 28:19 ay commandments at the fulfillments is yung gawa ng mga apostol sa Acts chapter 2:38 at maraming nakatanggap sa Acts chapter 8:16 hanggang 18. Yan po kapatid. Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na itong ginawa nila Apostol Pedro ay ito'y nanggaling doon sa Mateo chapter 28:19? So ayun nga kanina sa aking explanation nga yung Matthew 28:19 is commandments. Kaya nga nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kasi yan yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat po. Next question. So ngayon, ang pinakahuli ko na talagang tanong, alin sa dalawa ang pwede nating gamitin sa ating panahon, sa ating pagiging Kristiyano, ang dapat nating Last gawin 1 minute. pagbabautismo? Ito ba ay sinasabi dito sa Gawa 1:38 o yung sinasabi doon sa utos, yung Great Commission sa sinasabi ng Mateo 28:19? Maraming salamat sa napakagandang tanong po, kapatid na Brother Edgar. Ang Matthew 28:19 po ay utos at ito'y tinupad ng mga apostoles sa Acts 2:38. Hindi po yan sila separate. Pareho lang pong bautismo yan. Pero linawin po natin na ang utos ay pangalan ang ibautismo. Hindi sinabi na ang utos ay ibautismo ang word na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat. Okay, inabot na time. Okay, time na, no? Dito po nagtatapos ang cross-examination ng ating second speaker na si Brother Edgar Albutra ng Born Again. At ngayon naman po ay dadako tayo sa kanyang first presentation po ng 15 minutes. Bro Edgar, are you ready, bro? Amen, amen, amen. Okay, your time start now. Muli, isang magandang gabi sa mga sumusubaybay at mga nakikinig.
Ako muli ay magpipresent ayon sa aming paniniwala bilang mga born again na ang aming topic ay water baptism. So ngayon, ano nga ang kahalagahan ng bautismong Kristiyano? Ito yung pinakamagandang tanong na dapat ating pong alamin, maunawaan natin upang makarating tayo doon sa tunay na pagkaunawa doon sa pagbabautismo. Ang bautismo ay isa sa dalawang ordinansa na itinatag ni Kristo upang ganapin ng iglesia bago siya umakyat sa langit. Sinabi ni Jesus, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan ninyo na ako'y laging kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ay matatagpuan natin sa sinasabi kanina ng Mateo 19 hanggang 20. Tinutukoy ni Jesus ang tagubiling ito na responsibilidad ng iglesia ang paggawa ng mga alagad at pagbautismo sa mga magiging alagad. Nararapat na bagay na ito lahat ng bansa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga ang bautismo ay mahalaga sapagkat ipinag-utos ito ni Jesucristo. Ginagawa ang bautismo noong pamang katatatag pa lamang ng iglesia noong unang panahon. Binabautismuhan ng mga Hudyo ang mga gustong maging miyembro ng Judaismo bilang tanda at ng paglilinis ng kanilang pagkatao. Ginamit ni Juan Bautista ang bautismo bilang paghahanda sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Hinihingi niya na ang bawat tao, hindi lamang sa mga hintil, na magbabautismo dahil sa lahat ng kinakailangang magsisi. Gayunman, ang bautismo ni Juan na tanda ng pagsisisi ay hindi katulad ng Kristiyanong pagbabautismo gaya na ang ating makikita sa Aklat ng Mga Gawa 18:24 hanggang 26 at ang 19 hanggang 1:7. Mas malalim ang kahulugan at kahalagahan ng bautismong Kristiyano. So, dito, ating pong ilalahad na ang kinakailangan, ang dapat natin sundin, napakalinaw yung sinasabi sa Mateo na ito'y utos, katulad ng sinabi ng ating kapatid kanina, na ito ay isang commandment. So, ibig sabihin, ang katuparan na sinasabi niya doon sa Acts na 1:38 na sinasabi, 2:38, katuparan sapagkat sila'y binigyan ng authority. So, hindi dapat natin ipasawalang bahala na itong sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 28:19 na kinakailangan natin ito ganapin. Tama. Mahalaga. Dahil sabi ng Acts 4:12, nung sinabi niya kanina, na kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Wala tayong problema doon, sapagkat iyon po ay tumutukoy sa kaligtasan. So ang bautismo, kinakailangan na ito ay panangnan ng bawat Kristiyano, sapagkat ito'y utos. Ginawa ng mga alagad ng mga panahon yun sapagkat sila mismo authorized, malinaw yung sinabi dito, ang mga kausap dito ng Panginoong Hesus ay ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, dahil dito'y magsiyaon kayo. So inuutosan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na magsiyaon sila upang sa ano? Gawin nilang lahat ng mga alagad ang lahat ng bansa. Di ba? At ano pang sinasabi? Ito ang napaka-importante. At inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid dito, ito'y sinasabi na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, silyado po yun, pangkalahatan po yun. Dahil sabi niya, sa lahat ng mga bansa. At sabi na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. So makikita po natin, mayroon pong sinasabi dito na lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi
hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So sa makatuwid dito, kumpleto, detalyado. Nandoon ang paggabay. Hindi niya iiwan ang mga alagad sa kanilang misyon na ipinag-utos ng ating Panginoong Hesus. So mahalaga po ito. Napaka-importante ito. Ngayon, ang sabi niya kanina, ginamit ang salitang sa pangalan, binautismo nila Pedro sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala tayong problema doon. Bakit? Sapagkat sila ay binigyan ng karapatan. Sila ang pinagsabihan ng mga panahon na yon na magbabautismo sila. So hindi po sila gaya na sinabi kanina, hindi po yan sila magkakontra. Ngayon, ang tanong naman, tama ba yung ginamit nila, Apostol Pedro, na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, binabautismo nila? Tama po yun. Bakit? May resulta. Anong resulta? Marami ang nangaligtas. So maraming mga tao sa ating panahon na minsan iniisip nila na nagiging mali yung term na ginagamit ng mga apostol na sa pangalan, binabautismohan ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman po yan mali. Nasa atin po na minsan ang nagiging mali sa ating pong interpretasyon. Pero dapat nakapaloob tayo. Kinikilala natin na ito na hindi natin matututulan, itong 28:19, na ito yung pinaka Great Commission. Great Commission ito eh. Dapat dito tayo nakapaloob. Ngayon, ang tanong, sila mga otorisado. Sila authorized na magbautismo. Wala na tayong magiging problema yun. Sa ating panahon, ito nagkakaproblema, ito nagiging malaking issue sa ating panahon. Ang iba nagsasabi na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo magbabautismo, mali. Paano naging mali yun? So hindi po matatawag nating mali yun. No? Nakasulat po yun sa banal na aklat. Ang punto ko rito, na itong sinasabi na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kinakailangan kumpleto. Kumpletuhin natin. Kumpletuhin natin sapagkat ito'y utos nga. Diba? Wala tayong magiging problema doon sa mga naging otorisado, mga inutusan ng Panginoon, mga alagad yun eh. Sila nakasaksi, nakarinig, nakakita. Iba magiging sitwasyon sa ating panahon. Sa ating panahon, hindi na natin nakita ang Panginoong Hesus. Pero nananampalataya tayo na ang kanyang mga salita ay ito'y tunay at katotohanan. Batayan po natin yung sinasabi doon sa John 14:6. So hindi po ako gagamit ng ibang mga talata, susundan ko lamang po ang kanyang sinasabi kanina na doon sa kay Pedro, sapagkat hindi kami nagkakalayo ng aming paniniwala. Actually, hindi kami nagkakalayo nito. Kaya nga, nagkaroon kami nito ng kasunduan na ito'y magiging sharing. Wala po itong magiging issue dito, sapagkat sumasang-ayon ako na halos magkapareho yung aming nagiging stand batay dito sa mga dalawang talata na ito. So ang punto ko lang dito na kailangan i-consider natin, ikilalanin natin itong nakasulat sa Mateo 28:19. Hindi natin pwede yan na sabihin natin hindi na natin kailangan sundin. Pwede ba natin mabago yun? Hindi natin mababago yun sapagkat ang nakasulat ay nakasulat. At doon naman sa ginawa ng mga Apostol Pedro, naturalmente gagamitin nila yon sapagkat otorisado sila. At ginanap nila ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naging resulta? Mayroon po silang mga kaluluwa na nangaligtas. So, meron pa po ba akong panahon? Meron pa akong time? Moderator? Meron ka pang 5 minutes, bro. So dito, para na rin sa lahat ng ating mga nagsusuri, sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng amin po ngayon na pagtatalakayan, paghahambing kung anong mga pagkakaiba-iba ng aspeto ng ating mga paniniwala. Para sa akin ay itong dalawang mga talata na nabanggit ng ating kapatid kanina, wala po akong tutol yan. Hindi ako tumututol. Mayroon lang mga paglilinaw sa akin na
na kailangan kong maging malinaw at maging malinaw na rin para sa lahat. So, ang akin pong binagbabatayan, itong sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi niya kanina, na ang tanong ko, na ito'y mga titulo lamang. Tama po yun. Mga titulo naman po at marami naman po talaga, hindi naman natin maitatanggi na maraming mga ama na tinatawag. Maria ang Satanas, tinatawag din ama. So, ang gusto ko lang maging sa kanya, na tama din yung anak, sapagkat yung dalawa, yung Ama, Anak at Espiritu Santo, mayroon dyan iisa na pangalan, ang anak. Kaya nga ang anak, pag tinawag, anong anak ng Ama? Sino ang anak ng Diyos? Malinaw na ang ating Panginoong Kristo. So, ang punto ko lang, na hindi natin pwede isa walang bahala, hindi natin pwede isang tabi ang talatang ito. Kailangan natin kung ano nakasulat. Lalo na, ito'y utos. The Great Commission ng ating Panginoong Sus. Dahil ang kanyang misyon, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong daigdig. Lahat ng bansa. So, ibig sabihin, pag sinabi ng lahat ng mga bansa, kasama tayo. Sapagkat ang bansang Pilipinas ay isang bansa. So, yun po yung ating magiging presentation ngayon. At alam ko na mayroon po mga tanong mamaya. Pwede ko, yung aking natitirang time, pwede ko rin ibigay kay Brother John para magkaroon siya ng maraming pagkakataon, maraming oras para may dagdag na doon sa kanyang mga itatanong o paglilinaw. Maraming salamat, Mr. Moderator. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, so ayan, wini-wave niya na ang natitira niyang 2 minuto. At dito po nagtatapos ang unang presentation ng ating second speaker, si Brad Edgar ng Born Again po. Uulitin ko lang po para sa ating mga live viewers, no, ang kanila pong topic na napag-usapan ay about po sa water baptism, kung alin po ang dapat na sundin. In Mateo chapter 28 verse 19, or Acts chapter 2 verse 38. Ayan. So, sa hindi pagtatagal po, dadako po tayo sa cross-examination ng ating first speaker ng United Pentecostal Church, Mr. Joel Magno. Are you ready, bro? Yes, ready na po, Brother Joey. Oh, okay, meron kang 7 minutes for cross-examination, bro. Your time start now. Ito ba ay katanungan, Brother Joey? Yes, bro. Yes, bro. Okay. 7 May minuto. katanungan na ukol sa binanggit kanina ni Brother Edgar na yung Matthew 28:19 at Acts 2:38 ay magkapareho lang daw. May katanungan ako. Ano ba ang utos ng Panginoong Hesukristo? First question. Ang utos ng Panginoong Kristo, ano is categorical o kailangan ko magpaliwanag, bro? Okay. Kaya nga, okay. Ang utos ng Panginoong Isus, ang sabi dito sa Mateo 28 verse 19, dahil dito magsiyaon kayo. Pinayayaon niya ang kanyang mga alagad. Ano ang purpose? Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Ano pa? Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Next question. Okay. Next question. Ang word na Ama, Anak at Espiritu Santo, yan ba ang ibautismo o yung pangalang Hesukristo? Pangalawang tanong. Kagaya ng sinabi mo kanina, na ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay isa itong mga titulo. Kahit ano natin sa dictionary, ito talaga ay mga titulo na hindi natin maitatanggi. Diba? So ngayon, mayroon tunay na pangalan na binabanggit dun sa tatlo na yun, na titulo. Anong sinasabi? Next question. Okay. Pangatlong tanong. So ikaw ay naniniwala na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Jesus Christ. Yan yung binautismo ni Apostol Pedro. Amen. Ang anak, ang binanggit niyang na pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Binabautismohan ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo.
Yan po yun. So ayun, wala nang problema, Brother Joey. Pang-apat na Tanong lang, bro. Tanong lang. Tanong ka lang, Okay, bro. sige. Para isa lang Pangapat. sa ibang mga nagsusulat. No side comment, tanong lang. May katanungan. Apat na tanong. So, ikaw ay naniniwala na yung ipinangaral ng mga apostoles ay tama? Tama, nakasulat. Hindi natin pwede dagdagan, hindi natin pwede bawasan. Sapagkat sila ay otorisado, ipinag-utos sa kanila na bautismuhan nila sa pangalan. Gawin mga alagad at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sakop ng Panginoong Hesus ang kaniyang utos. Kaya aprobado. Next question. Panglimang tanong na po ito, Brother Edgar. Panglimang tanong, ikaw ba ay naniniwala na ang tinutukoy na walang ibang pangalan sa Acts 4:12 ay pangalang Hesukristo? Amen. Malinaw ang sinasabi sa Acts 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan. So wala nang iba lamang. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So malinaw po yun. Next question. Kapatid. Ilan ba ang question, Brother Joey? Sige lang, Hindi, 7 minutes ka, bro. 7 minutes ang oras. May oras yan. Sige. Sixth question. Ikaw ba ay naniniwala na yung utos sa Mateo 28:19 ay katuparan ang Acts 2:38? katuparan, sinunod nila ang utos. Mayroon kasi silang kaya ginawa nila na sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat ang nag-utos ang Panginoong Hesus. Sa kanya galing yung utos. So hindi patanggi yun. Authorize sila na magbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus sapagkat sakop sila, alagad sila ng Panginoong Hesus. Next question. Wala na akong maisip na katanungan kasi yung katanungan ko hindi na-expect doon sa sagot niya eh. Next Tanong lang, question. bro. Tanong. Okay. Pang-pitong tanong. Ano pa bang itatanong ko? So, ayun, naniniwala ka na yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay yan yung katuparan sa Acts 2:38. Ulit-ulit na lang. 2:38. Malinaw naman. Ay. Sinagot ko sa iyo kanina na magbibigay ka ng talata para mas lalo mo Last 2 minutes. liwanagan. Sapagkat siya nga ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala kang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. So malinaw na sa pangalan ng Panginoong Hesus, tama yun yung ginawa ng mga apostol. Next question. So ayun, ikaw ay naniniwala na walang ibang pangalan na siyang pawawalang bisa sa ating kasalanan. Ang Panginoong Kristo lamang yun. So ikaw ay naniniwala na yung pangalan ng Panginoong Hesukristo ang siyang may papatawad sa ating kasalanan. Tama, malinaw sa Biblia, sinabi yan ng Biblia. Hindi natin pwede tutulan yun. Yun na lang po siguro, Brother Joey. Wala na akong katanungan. Okay. So, wini-wave niya na yung 1 minuto. At dito nagtatapos ang cross-examination ng ating first speaker ng United Pentecostal Church, Mr. Joel Magno. At ngayon naman po ay sa hindi pagtatagal para tuloy-tuloy tayo, dadako naman po tayo sa rebuttal section. At mauuna po dito si Mr. Joel Magno ng UPC. Ulitin ko po ang paksa para po sa live viewers. Ang kanila pong paksa na napagkasunduan ay patungkol po sa water baptism, kung ano po yung sinusunod, ano po na pagbabautismo, kung yung Mateo chapter 28 verse 19 o yung Acts chapter 2 verse 38. Ayan. At dadako po tayo sa rebuttal section, 7 minutes. Bro Joel, are you ready, bro? Yes, I am ready, Brother Joey. Okay. Ayun, maganda. Your time start now. Sa ulitin mga kapatid, magandang gabi. Siguro malinaw na yung boses ko dito. Praise the Lord. Ayun po mga kapatid, ayon sa pahayag niya kanina at base sa aking katanungan,
na yung Mateo 28:19 ay utos at ang katuparan nito ay Acts 2:38 na ipinangaral ni Apostol Pedro na ang pangalan ay Jesus Christ na siyang ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Siya po ay sumasang-ayon dito mga kapatid. Wala po akong tutol din dyan sapagkat ang Mateo 28:19 talaga ay utos na ibautismo ang pangalan. Ngayon tutukuyin natin kung ano yung pangalan. Tapos tinanong ko siya kanina nga ano yung pangalan ng Ama, Anak at ang sagot niya po mga kapatid ay Jesus Christ. So ayun, hindi po yan contradict sa Biblia sapagkat mababasa din po natin sa Acts 4:12 na wala talagang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang sa ikaligtas natin, at sa Luke 24:47 na siyang ipapangaral sa ikapagsisisi sa ating mga kasalanan. Praise God. At yung tanong ko po kanina sa kanya na ikaw ba ay naniniwala na yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay tama na siyang ipinangaral? Ang sagot niya po kanina mga kapatid, ito na po ay tama at hindi siya tumututol. At ayun po, napakalinaw. Pasensya na kayo mga kapatid, hindi pa kami masyadong magaling sa debate. Ano lang po ito amin, sharing, kumbaga sharing lang. O ayun, sabi niya kanina na yung Matthew 28:19 ay commandments at ang fulfillment ay Matthew 28 ay Acts 2:38. Yun po. Sumasang-ayon naman po siya mga kapatid sa na dapat ibautismo ay pangalan ni Jesucristo ayon sa Biblia. Mababasa natin sa Acts 8:16, Acts 12, Acts 19:5. Wala pong contradict dyan, wala pong pagtatalo sa aming dalawa dyan sapagkat sumasang-ayon siya na ang bautismo ay pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sapagkat naririnig ko lang po sa kanya kanina, ang sabi niya ay hindi ipawalang bisa o hindi ipawalang halaga ang utos ng Diyos. Ayun po, hindi po pinapawalang bisa o pinapawalang halaga ang utos ng Diyos sapagkat tinupad ito ng mga apostoles. Sapagkat sabi nga po mga kapatid, para na rin po sa mga nakikinig, sabi po sa Galatia 1:8, sabi ng sino ba yung nasabi doon? Si Apostol Pablo ba yun? Sabi niya nga kung mayroon daw mangaral na kakaiba sa kanilang ipinangaral, kahit propeta pa siya galing sa langit at pumarito sa lupa na mangangaral na kakaiba sa kanilang ipinangaral, ay ipasuway siya. Kasi hindi ako marunong masyadong magtagalog kasi Bisaya ko. Sabi doon sa Bisaya mga kapatid, kung adunay mo anhi kan dinhi nga magawali nga sukwa sa mo'y katudlo kanedto ipatunglo siya. Yan yung sinabi ng talata. Praise God. So ayun po mga kapatid, napakalinaw na ipinangaral ng mga apostoles ay hindi dapat nating babaguhin. Sapagkat kung may mga ngaral na kakaiba sa aral ng mga apostoles ay dapat po ay ipasaway. Yan yung sabi sa Galatians 1:8. So ayun po, nais ko lang pong ipabatid sa inyo na sa Biblia po, kahit halubhubin natin, wala tayong mababasa na mayroong nagbautismo sa word na Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat ito'y titulo. Sapagkat ang utos ay ibautismo ang pangalan at hindi inutos na ibautismo ang mga titulo. Ayun po, napakalinaw mga kapatid, na kahit halubhubin natin ang buong Biblia, wala talagang apostoles, wala talagang nakatanggap sa bautismo na sa word na Ama, Anak at Espiritu Santo. Sapagkat ayon dito sa Encyclopedia, Volume 2, page 263, ulitin ko po, The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 263, the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Ayun po, ito po ay hindi ko po paninira sapagkat ito po ay ating mababasa. Ayon po sa encyclopedia ito. So, basahin niyo lang po kung may encyclopedia kayo dyan mga kapatid. So ayun, napakalinaw ng aming talakayan ni Brother Edgar kanina. Sumasang-ayon siya sa lahat ng aspeto ng aking ipinapahiwatig at ang nais nilang pong ipabatid na hindi ipawalang bisa ang
utos ng Diyos sa Mateo 28:19. Bilang isang UPC1S, hindi po namin pinapawalang bisa ang Mateo 28:19 sapagkat ito po ay aming tinutupad sapagkat ang utos ay ibautismo ang pangalan at ito'y tinupad namin, ibautismo nga namin yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at ito ay pangalan ng Panginoong Hesukristo sapagkat ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Jesus Christ. Yan yung agree po si Brother Edgar dyan kanina, walang pagtatalo walang pagtatalo sa sa puntong yan mga kapatid. Praise God, hallelujah. May mahaba pa po ba akong oras? Meron ka pa isang minuto, bro. Isang minuto. Isang minuto na lang. Isang minuto, mataas-taas pa po mga kapatid. Praise God. So ayun, sa sinasabi ko na kanina mga kapatid, kahit halubhubin natin ang buong Biblia, wala tayong mababasa na mayroong nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat utos ito. Ang utos kasi ganito, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang buong sanglibutan, sila ay inyong bautismuhan sa pangalan in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Hindi sinabi, sila ay inyong bautismuhan sa word o sa salitang Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat may sinabi doon, sila ay inyong bautismuhan sa pangalan. Ngayon, tukuyin natin kung anong pangalan yan. Ayun, sabi ni Brother Edgar kanina, sang-ayon siya na ang pangalang ito ay Jesus Christ. Ito po ay napatunayan sa Biblia at napatunayan na rin po natin mga kapatid sapagkat Time. Okay, maraming salamat Brother Time. Joey at natapos ang aking Ayan. So dito na po nagtatapos ang unang rebuttal ng ating first speaker ng United Pentecostal Church, si Bro Joel Magno. At dadako naman po tayo sa cross-examination ng ating second speaker, Brother Edgar Albutra. Bro, are you ready, bro? 7 minutes cross-examination. Amen, amen. Okay, your time start now, bro. Okay, magandang gabi muli. Sa totoo lang, itong amin na napag-uusapan ay hindi talaga kami nagkakalayo ng aming tindig. So, amin lang itong napagkasunduan upang magkaroon ng kaalaman ng iba. So, wala naman akong gaano pang may tatanong sapagkat yung kanyang sinasabi ay ayon sa Biblia. So, hindi naman ako pwede na magtanong ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan ipagtanong. So, ang itatanong ko lang, sa inyo ba, bro, paniniwala tungkol sa baptism ay ito'y nakakatiyak na kayo na mayroon na kayong assurance? Opo, ako po ay nakatitiyak sapagkat meron pong talata na bababasa na sa lahat ng, ayon po sa Galatia 3:25, sa lahat ng tumatanggap kay Kristo ay sinuotan ng Kristo. Yun po kapatid, sa Galatia 3:27. Pangalawang tanong, ano ang pamamaraan ninyo at paano mo naiintindihan ang salitang bautismo? Ang salitang bautismo po, ang salitang bautismo po kapatid, ito po ay immersion. Ito po ay immersion sa Spanish word at ito po ay paglubog sa tubig at ito po ay hindi biblical po din ito ayon sa 1 Peter 3:20-21 na kailangan talaga sa tubig sapagkat sinabi din sa Biblia na walang taong makapagpigil sa tubig upang hindi sila bautismuhan. Ayun po. Pangalawang tanong, ano ang nagiging bunga ng isang taong nagpapabautismo? Ayun po kapatid na Brother Edgar, ang sagot ko po diyan, sabi ni Apostol Pedro na sila inyong magsisi kayo at magbabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang sa kapagpapatawad ninyong mga kasalanan at matanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat kung matanggap natin ang banal na Espiritu, magkaroon tayo ng 7 bunga ng Espiritu Santo. Yung love, yan yung kindness, ano pa yung iba doon? Yun po, Brother Next Edgar. question. Another question ulit. Sa bautismo sa tubig, yan ba ay magkasunod sa bautismo ng banal na Espiritu?
Base po sa ating base po sa Biblia, meron din pong mga tao na unang natanggap yung banal na Espiritu Santo at based din sa aking experience, at meron din pong unang natanggap yung Espiritu Santo, water baptism bago yung banal na Espiritu Santo. Ayun po yung nangyari sa Acts 8:12 ba yun, o basta basahin niyo sa Next Acts 8:12 question. ba yun? Next question. Tanong uli, sa sinabi mo kanina, may narinig ako na base sa experience mo, kailan at paano mo naramdaman na ikaw ay binautismuhan ng Espiritu Santo? Ito po ay ayon sa Biblia na ang ebidensya na ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu is speak in tongues. Yan po, kapatid. Narin uli na tanong, nung ikaw ay nabautismuhan, natapos ka na mabautismuhan, ano ang mga hakbang na ginawa mo? Ang mga hakbang na ginawa ko po, Brother Edgar, is ipinagpatuloy ko po yung faith ko sa Diyos. Yan po. So iyon po ang kahulugan para sa iyo ng bautismo. Ano po? Ayan, ibig sabihin, iyong lahat ng sinabi mo, yan ay kabuuan ng kahulugan ng bautismo para sa iyo. Oo. So, malinaw, wala na akong itatanong. Okay naman. Sige, Mr. Bibigay ko sa kanya yung oras. Okay. Okay, so biniwave niya na po ang natitira niyang ilang minuto. No, actually may 2 minuto pa pero biniwave niya na. So, okay. Dito po nagtatapos ang cross-examination ng ating second speaker, Brother Edgar Albutra ng Born Again. At dadako naman po tayo sa kanyang rebuttal na 7 minutes. Ayan po. Bro Edgar, are you ready, bro? Amen, amen. Okay, your time start now. So magandang gabi muli mga kapatid. Salamat sa Diyos, salamat sa kanyang biyaya at habag. Dito sa aming punto na aming pong napag-uusapan, patuloy ko na ilalahad ang aking mga paniniwala. Inilalarawan kasi dito na ang bautismong Kristiyano ay isang dramatikong pamamaraan, ang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na muli ni Kristo. Sa parehong paraan, inilalarawan dito ang pagkamatay sa kasalanan ay ang ating bagong buhay kay Kristo. Nang ipahayag ng isang makasalanan na si Jesucristo ay kanyang Panginoon, namatay siya sa kasalanan sapagkat ayon doon sa sinasabi sa Colossus 2:12, ang sinasabi dito na mangagbihis kayo, dali lang ha. Colossus 2:12, ang sabi dito, mangagbihis kayo mga hirang na Diyos ng banal na minahal na isang pusong mahabagin at nagandahang loob. Ay, dali lang, mali. Nawawala ako. Ito, sabi dito sa Colossus chapter 2, verse 12, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya ng mga patay. So dito, nilalarawan po dito na ang kahalagahan ng bautismo magiging Kristiyano. So ito isang utos na dapat maging maisagawa ng isang Kristiyano na nagnanais na makatanggap sa ating Panginoon Sus, na makatanggap siya ng kaligtasan. Naglalarawan ng pagkatao sa kasalanan at ang pag-ahon sa tubig ay sumisimbolo sa isang malinis at banal na buhay ng sulta ng kanyang kaligtasan. Inilalarawan ito sa Roma 6:4, sa makatawid tayo'y namatay at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pag-asa. So salamat sa Diyos, ito ay kinakailangan na patutunayan ko na ang Mateo 28 verse 19 hanggang doon sa ginawa ng mga apostol na pagbabautismo ay wala pong kontra doon. Wala po akong tutulong sapagkat yun po ay
Nakasulat at biblical po yan at mayroon po silang proyba na marami ang nangaligtas. So mahalaga lang, ang punto lang dito mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating pong pagsusuri, kailangan po na nasa tama tayo ng layunin ng ating puso upang lubos nating maunawaan kung ano ang ninanais ng ating mga layunin na makarating tayo doon sa sinasabi na salitang pagbabautismo. Sapagkat iyan ay requirements bilang Kristiyano. Iyan ay hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka dadaan sa proseso ng gano'n. So, ibig sabihin, kailangan mauna muna yung ating pananampalataya at makailangan mabautismohan po tayo. At ang pagbautismo ay bilang pagsunod sa ating. Ang bautismo ay isang pag-declare sa publiko na ikaw nagpapatunay na inililibing mo na, inilulubog mo ang iyong buong pagkatao sa tubig at lahat ng iyong kasalanan at ng iyong karumihan ay yun ay kasama na mailulubog sa tubig at sa pag-ahon mo muli ay isa ka ng bagong buhay at susunod sa ating Panginoon sa Kristo. So napakalinaw po yun sa amin pong napag-usapan ngayong gabi na ang kahalagahan ng bautismo na kailangan ito makamtan at maunawaan ng bawat Kristiyano, maging sa mga nagsusuri. So salamat sa Panginoon sa mga pagkakataong ito na actually itong kanyang ito yung kanyang ginusto ni Brother John Paul na maging topic po namin. Ako marami akong ini-expect din na magkakaroon siya ng mga idea, ng mga tanong batay dun sa aking mga nilalatag. So akin namang sinagot, tinanggap ko ang kanyang hamon, ang kanyang pag-aalok sa akin na sharing. So, salamat at hindi kami nagkakalayo sa amin pong paniniwala at alam ko po ang UPC ay ganoon din po talaga ang kanilang tindig. So, ang marapat lamang na huwag natin isang tabi sa amin pong mga born again ay wala kaming tinututulan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Basta ang importante kung mayroon man magbautismo sa ating panahon ngayon na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, consider po yan, biblical din po yan. Hindi natin pwedeng tutulan po yun sapagkat nasusulat. At kung mayroon magbautismo na sa pangalan ng Panginoong Hesus, tama din po yun. Hindi natin pwedeng sabihin na mali. Dahil pag once na sinabi mong mali, kailangan mong patunay na mayroon kang talata na ilalatag upang patunayan o pamalian mo ang sinasabi nila. So ang sabi dito, ang paalala ni Apostol Pablo sa Korinto, unang Korinto 4:6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa alimbawa sa aking sarili at kay Apolos. Dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang laban sa iba. So mayroon pong babala. May pinapaalala ang Apostol Pablo na sa ating pong pagsusuri, kinakailangan na huwag tayo mga higit sa nasusulat. At kung may mga bagay na hindi natin naunawaan, hingi tayo sa Diyos ng gabay upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. Dahil napakahalaga po ito. Dahil ito ay nakasalalay ang ating mga kaluluwa. So, marapat lamang na tayo ay magsuri, magpatuloy. Hanapin natin ang tunay at ang katotohanan dito sa Biblia lamang. Wala na pong iba yan. Kaya kami, nagpapasalamat ako kay Bro John na nagkaroon kami ng ganitong usapin, sharing. Ito'y hindi kami nagpapatunay na kami ay tama o kayo ay tama. Ito'y ating tinutuklas. Inaalam natin, sinusuri natin. Para na rin sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon. Alam ko na itong topic na ito sa mga matatagal ng Kristiyano ay hindi na ito bago sa kanila. So ibibigyan natin sila ng panahon yung mga bago at yung mga nagsusuri hanggang sa ngayon.
Kaya maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat din sa inyo sa mga pagkakataon, sa effort na ginawa ninyo. Actually, hindi talaga ako nakikipag-debate sa Kristiyano. Dahil alam ko na ang Kristiyano, iisa lang tayo. Sa iba akong paniniwala, gusto ko magtalakayan. Pero ito, sharing lang namin to ni Brother John at para na rin. So salamat at isang magandang gabi po sa ating lahat. Okay, ayan. So, actually, ilang minuto na lang din naman, no? Seconds pala. Okay, ayan. So, dito po nagtatapos ang rebuttal section at bago po tayo dumako sa cross-examination ng ating first speaker, Brother Joel Magno, magbabasa po muna tayo ng ilang comments sa live. Ayan. At ang dami ng mga comment, no? So, sinabi dito ni General Haroy, galit yata si Bro Joel. Ha 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 ha. Yung unang presentation to, no? Mataas ang boses. Ayan, sabi niya, General Haroy pa rin. Shout out. Ayan, shout out sa iyo, Bro General, ang gwapong admin ng Armageddon. At sabi naman dito ni Brad Roldan Maglasang, Mangitngit, good evening everyone and happy Sabbath to all. Ayan, happy Sabbath sa iyo, Bro Roldan. Mr. Clyde Maglinte, shout out. Ayan, shout out sa iyo at Maglinte family. At alin pa, ayan, General Harry pa rin. Utos nga ang 28 ang Mateo 28:19. Kaya gawin ninyo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Ayan. General Harry pa rin, watching from Kuwait. Hanap tayo dito na iba, mukhang pinakyan ni Bro General. Ayan, si Brad Eduardo Manalo Soriano, watching from Silang Cavite. Ayan, at shout out Brad Eduardo Manalo at sa family Soriano, Manalo Soriano. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At okay. Ayan, so bago tayo dumako sa cross-examination, gusto ko lamang po ipaalam sa ating mga live viewers na kapag umabot po tayo ng 50 viewers, magbibigay po ang Armageddon ng load na 100 pesos. Ayan po, bali dalawa po ang mapagbibigyan natin. At ganun din naman sa ating nasa platform sa loob. Shout out kay Brad Rene si Santos, kay Sister Alicia Kim, kay Bro Ryan Herrera, kay Bro Ipa, at kay Brother Eduardo Manalo Soriano, at syempre sa ating dalawang debaters, magigiting at maginoong debaters na si Brad Edgar Albutra ng Born Again at si Bro Joel John Magno ng United Pentecostal Church Oneness. Ayan. So, dako na tayo sa cross-examination for 7 minutes. Bro Joel, are you ready, bro? Amen, Brother Joey. Ready. Okay. Your time start now, bro. Katanungan po ba ito, Brother Joey? Yes, bro. Oo, tanong ka. 7 minutes yan, bro. 7 minutes. So, ayon kanina, Brother Edgar, ikaw ay naniniwala na ang bautismo na Word, Ama, Anak at Espiritu Santo ay tama? Amen. Amen. So, ikaw din ay naniniwala na ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay tama? Tama. Dahil nandoon resulta ng kanilang pagbautismo nang marami silang nangaligtas. So, ang Mateo 28:19 at Acts 2:38 ay magkaibang bautismo ba? Isa lang yun. Utos, Okay. commission, yung sinasabi sa Mateo 28 verse, utos yun. Great Commission. Ngayon, doon sa ginawa ng mga apostol, iyan po ay resulta ng kanilang pagsunod, katuparan. Kaya nandoon yung naging resulta. Marami ang nangaligtas. Ayon dito sa Biblia. So, ikaw ay naniniwala na ang Word na bautismo na Ama, Anak at Espiritu Santo ay tama at ikaw din ay naniniwala na ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay tama
At ang pangatlo kong tanong, saan sa dalawang yan ang tama? Kasi parehong tama eh. Pareho. Ang- Ang nagsugo at ang isinugo, isa lang ang nagsugo. Isa lang salita ang nanggaling. Sa kanya lang authority. Okay. Next question. So, ikaw ay naniniwala na ang baptism ng Matthew 28:19 na Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi katunggali dito sa Acts 2:38. Gaya ng sinabi ko kanina, yung Great Commission, ipinag-utos yun, utos ng Panginoong Hesus yun. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yun. Wala pa nangyayari dyan. Pinapaliwanag yung utos ng Panginoong Hesus. Na anong utos na? Magsiyaon sila. Anong gagawin nila? Gawin nilang mga alagad ko ang lahat ng bansa. At anong gagawin? Bautismo ninyo sila. Next question. So, ikaw ay naniniwala na ang baptism na inutos ng Panginoong Jesucristo ay tinupad. Amen. Amen. Marami. May patunay sa Biblia. Hindi natin pwede. Saang talata mababasa na ibinautismo ang word na Ama, Anak at Espiritu Santo dahil sabi mo ito'y tinupad? Kung sa Ama, Anak at Espiritu Santo, wala po tayong mababasa, kundi ang atin lang mababasa dito lang sa Matthew 28 verse 19. So ayun. Wala na akong katanungan. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na akong katanungan, Brother Joey. Yung natitirang oras, pwede ko bang i-explain? I-wave mo na ba, bro? I-wave ko na lang. May gawain kami ngayon. May overnight sin prayer kami ngayon, Brother Joey. Bandang alas 9. So meron pang tag 5 minutes na conclusion. Okay, so hindi pagtatagal. Bro, first speaker, Bro Joel, para po ito sa sa conclusion, 5 minutes, bro. Okay, go ahead, bro. Conclusion ko lang po, base sa conclusion ko po mga kapatid, ganito yan. Ang Matthew 28:19 ay hindi iba sa Acts 2:38 at hindi po yan separated sapagkat ang bautismo sa Matthew 28:19 ay wala yang katuparan, utos pa lang yan. At ito ay tinupad ng mga apostoles sa Acts 2:38. Paano nila tinupad? Siyempre, binautismo nila yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Yan yung ipinangaral ni Apostol Pedro sa Acts 2:38. Ayun, napakalinaw na kapag magbautismo tayo ng word Ama, Anak at Espiritu Santo, ay wala yan sa Biblia. Wala tayong mababasa na mayroong nagbautismo sapagkat utos lang yan. Sapagkat ganito nga mga kapatid, example ko sa inyo. Ako, si Joel Magno at ang ama ko ay ako si Joel Jan Magno, ang ama ko si Joel Magno. Samantalang inutusan ako ng teacher ko, Mr. Joel, isulat mo sa iyong papel ang pangalan ng iyong ama. Ano ba yung isusulat ko doon? Yun bang salitang ama o yun bang pangalan mismo ng aking ama? 'Di ba? Yun yung pangalan mismo ng aking ama. Yan yung utos ng Matthew 28:19 na dapat nating maintindihan na hindi inutos na ibautismo yung word na Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat ang utos talaga ay ibautismo ang pangalan. Tuklasin natin yan. Yan yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun nga, kanina mga kapatid, naniniwala naman si Brother Edgar na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay titulo. At ang pangalan talaga nito ay Jesus Christ. Mapapatunayan natin yan sa Biblia. At kung isa-isahin natin sa Juan 5:43, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama. At kung tatanungin niyo naman kung ano ang pangalan ng Espiritu Santo, yan yung sinabi sa Acts 14:26 na isusugo ang comforter sa pamamagitan ng kanyang pangalan. O sino yung pangalan na yun? 'Di ba ang pangalan na yun ay walang iba kundi pangalang Jesucristo na siya makapagliligtas ng ating mga kasalanan sa atin at makapagpapawalang bisa sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Wala po tayong mababasa mga kapatid at wala tayong mababasa talaga sa Biblia kahit halubhubin natin na mayroong nagbautismo at mayroong nakatanggap sa word na Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapag ginawa natin yan, hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, ginaya-gaya lang natin. Parang ganito lang,
Mr. Joel, isulat yung pangalan ng ama mo sa iyong papel. Kapag isinulat ko doon, ama, hindi yan. Dapat ang isulat ko talaga doon, yun yung talagang pangalan ng ama ko, Joel. Yan yun. Yan yung pagkaintindi sa talata at naintindihan ng mga apostoles sapagkat ang salita talaga ng Diyos, hindi yan maintindihan kung hindi ka guided ng banal na Espiritu Santo. Kasi yung nangyari nga sa mga apostol, bago sila nangaral, puspos sila sa banal na Espiritu. Mataas pa ba yung oras ko, Brother Joey? At sinabi din sa Galatia 2 minutes. 1, ibabalik ko na lang sa Galatia 1:8 upang malinawan ang lahat. Sabi doon nga, kahit apostol o yung kasama namin dati na mangaral na iba sa aming ipinangaral, ay ipatatakwil siya. Gayon, ano yan, sa Bisaya yan, ipatunglo. Yan yun. Mahirap na, ano Last yan, 1 minute. mahirap na parusa yan, mga kapatid. Kaya nga, wala talagang apostol na nagbautismo ng word na ama sapagkat ang ibautismo talaga yung pangalan ng ama, hindi word na ama, anak. Pangalan ang requirement sa kaligtasan. Acts 4:12, Acts 2:38, pangalan talaga. Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Praise the Lord. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Yan lang po yung conclusion ko. I hope you understand. Thank you. Brother Joey. Time. Okay. So, ibigyan naman natin ng 5 minutes na conclusion kay kapatid na Edgardo. Sige, bro. Muli, nandito, nagbabalik muli ako bilang pagko-conclusion. Nais ko lamang po na linawin na batay doon sa Mateo 28 verse 19 na napapatunay na yung talata na yun ay wala pa po talaga yung kaganapan. Yan ay nililinaw, ipinapaliwanag ng Panginoong Diyos doon sa kanyang mga alagad kung ano ang kanyang anong purpose niya, ano ang kanyang pag-uutos. So malinaw na yung pangalan na kanilang ibabautismo, mayroon doon ngayon talaga, malinaw yun, na ang tatlong titulo na yun, mayroon talaga nag-iisa na may pangalan. Ano yung pangalan? Sinasabi ng ating kapatid kanina na ang pangalan ay ang ating Panginoon Kristo. So kailangan malinaw po sa atin yan na ang katuparan po yun doon sa mga apostol na nagbautismo sila. So hindi po yan sila nagkakakontra. Hindi po natin pwede na masabi na magkaiba kanilang pamamaraan. Sapagkat kami mga born again, kami ay naniniwala sa kabuuan ang nasusulat sa Biblia. Hindi po namin pwede tutulan, maaari kaming tumutol kung iyon ay hindi nababatay doon sa kasulatan. So malinaw para sa akin bilang pag-conclusion, meron po akong talata. Actually, marami akong mga reference tungkol sa bautismo kaso na yung expectation ko hindi ko naman talaga nakuha. So bilang conclusion na lang, ang sinasabi dito sa Roma 6:4 hanggang 5. Tayo ngayon nangaliging, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakan sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga'y kalakip niya, at kakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagtabuhay na magmuli. So mga kapatid, ang kailangan na matanggap natin yun, maranasan natin, makiyat natin na talaga tayo ay kabilang tayo doon sa ating pagsunod sa ating Panginoon Kristo. So maraming salamat at kung luluubin nawa na marami ang magsuri, marami ang magbasa ng Bible, ini-encourage ko ang bawat isa na huwag lamang po tayo makinig ng mga iba't ibang klase, mga nangangaral sa ating panahon ngayon, bagkus habang may nagsasalita, magbase po tayo. Kailangan po mayroon po tayo laging batayan na Biblia upang sa gayon ay hindi po tayo maligaw at hindi po tayo makapagdesisyon ng mga bagay na ikapapahamak ng ating mga kaluluwa. So lilinawin ko na ang Mateo 28 verse 19 at doon sa gawa kina Apostol Pablo ang mga apostol, lahat ng mga apostol na nagbautismo, wala pong
kontra-kontra doon sa mga ginawa nila. Sapagkat yun po ay galing sa ating Panginoong Diyos ang kanyang The Great Commission na ipinag-uutos na gawin niyang magsiyaon sila, gawin nila lahat ng mga bansa ng mga alagad. At kailangan bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So maraming salamat at lahat po tayo, mabuhay po tayong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Kristo. At nawa, na kung may mga na puno ng iyong pangunawa. Maraming salamat sa inyo. Pero, okay na, Mr. Moderator. Okay, ayan. So, may ilang minuto pa, 2 minutes, no? Wini-wave na ng ating kapatid na si Bro Edgar. Okay. So, dito po nagtatapos ang kanilang Maginoo at karespe-respetong pagdidebate ng bawat isa. At bago po ang lahat, tayo po ay dadako sa 1 minutong pasasalamat at unahin po natin si Brother Edgar. Bro Edgar, 1 minutong pasasalamat, bro. Sa lahat ng mga viewers or kahit sino pa. Maraming salamat sa mga nandito ngayon sa platform natin, Sister Alicia, Brother Rene, at yung iba pa na hindi ko mga mabanggit, maraming salamat sa inyo at ingat-ingat po tayong lahat kapag yung mayroon po tayong pandemic ngayon na inaharap. Nawa ang dalangin ko na ingatan tayo ng Panginoon at ilayo tayo dun sa pandemic na nangyayari ngayon sa bansa. Pagpalain tayo ng Panginoon at magpatuloy lamang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Kapagkat doon po natin sa banal na aklat, naroon po yung ating tiyak na kaligtasan at yun ang maggagabay sa atin. Kaya maraming salamat, Bro Joel. Ingat. Pagpalain kayo. Sama nyo kami sa panalangin. Sabi mo kanina na mayroon kayong overnight prayer. Actually, kami kagabi, puyat ako ngayon dahil kagabi nag-overnight prayer din kami. So, salamat at maraming salamat sa ating lahat. Salamat sa iyo. Okay. Okay, ayan. So, bigyan naman natin ng pagkakataon, 1 minutong pasasalamat. Bro Joel Magno. Nakamute ka, bro. Nakamute. Bro Joel, nakamute ka. Nakamute ka, Bro Joel. Hindi ka marinig. Mag-unmute ka. Bro Joel, nakamute ka, nakamute. Hello po, magandang muli sa lahat. 1 minutong pasasalamat. Okay, magandang gabing muli sa ating lahat, lalo na sa ating butihing katunggali, Brother Edgar. Praise the Lord. Salamat sa taos-pusong pagtanggap sa hamon. Praise God at sa lahat ng mga kapatiran dito, Brother Rene, Brother Ryan. Sino ba to? Si Brother Banga ka, Brother Alicia, at sa ating butihing moderator, Brother Joey, at kay Brother Eduardo. Maraming salamat po sa pagpakikinig sa lahat po ng mga sumubaybay sa Armageddon, The Battle of Faith. Praise the Lord. Salamat po at naging matagumpay ang pagkakataong ito. Kay buti po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Naway gabayan tayong lahat. Mag-ingat po tayo sa mga panahong ito sapagkat alam natin, announce noon ni Presidente Duterte na magkakaroon daw ng lockdown NDCQ dyan sa Central Luzon. Praise the Lord. Yan lang po, Brother Joey. Okay. Maraming salamat. Time. Ayan, so bago natin i-close, syempre magsasalita po ang moderator. Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. At gayon din sa ating magigiting at maginoong debaters, especially sa bumubuo ng Armageddon, The Battle of Faith. Shout out sa lahat po ng mga gwapong admin. At salamat po sa mga umaantabay, patuloy na umaantabay sa live ng Armageddon at tuloy-tuloy lang po natin suportahan itong page po at may mga matatanggap din po tayo ng mga benefits po dito. Ayan. So maraming salamat po muli. Ako po pala si Brother Joey Sulayaw, ang inyong lingkod at nagpapasalamat sa bawat isa sa atin. Ingat and God bless us. At dito na po nagtatapos ang ating live debate sa Armageddon, The Battle of Faith. God bless us.